Alright, buhay ka pa ba? Good morning. So, check the time. It's 3 a.m. and 54. Grabe no, napakaaga at actually wala pa po tayong tulog kasi gusto natin i-update yung nangyari sa ating mahal na Pangulo. Of course, kay PRRD, no? Former President PRRD. Pero bago po tayo magkomento, i-share muna natin itong sinabi ni President Marcos. Sabi niya, so i-share ka yung highlights lang, no? We did this because Interpol asked us to do this. And we have commitments to them. And we lived up to those commitments. President Ferdinand R. Marcos Jr. So, meaning, sabi niya, ibig sabihin, no, na mayroon silang commitments. Commitments to the Interpol. So, bakit nagaganon? Saan pala siya may commitments sa, foreign government? O dito sa Pilipinas, na siya man ang presidente dito. Correct? At ibig sabihin, parang sumarinder na tayo. Bakit hindi na ba umiiral ang ating justice system sa Pilipinas? Yung Supreme Court natin. Diba? Diba wala tayong karapatan at hindi natin dapat i-entertain yun. Yung ICC, kasi nga, hindi na tayo saklaw, hindi na po tayo sakop doon. Kaya parang lalong gumulo ang Pilipinas ngayon, correct? Sa kanilang maling mga desisyon. At ngayon po, ay sabi niya, commitments to them. Tinutukoy niya sa Interpol at sa ICC. Saan pala siya may commitments? Doon o sa Pilipino na kamakailan lang ay nagsagawa ng milyon-milyong peace rally. Nineglect niya, hindi niya pinakinggan yung milyon-milyong Pilipino na nagpasimuno sa peace rally. Walang iba itong Iglesia ni Cristo, correct? Ngayon, natupad na yung binasa ng ministro sa Iglesia ni Cristo na kapag hindi ito pa rin nakasulat sa Biblia na magkakaisa, yun ang pagmumula ng kaguluhan. Kaya ito na, kung panoorin natin, di ba, sa mga video mamaya, nako, hindi pa ito na-prepare, ay talagang parang yung mga tao ay hindi na mapipigilan, parang mga langgam, no? Nagkakagulo sa mga daan, nagsisipagbusina. Sabi, mamaya panoorin natin. Pero bago yan, is babasahin muna natin itong message ng Vice President. Sabi niya, ito, statement niya, mga kababayan, today, our own government has surrendered a Filipino citizen, even a former president, to foreign powers. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence. Okay, worse, former President Rodrigo Roa Duterte is being denied his fundamental rights since he was taken this morning. He has not been brought before any competent judicial authority to assert his rights and to allow him to avail of relief provided by law. Is a right he is being forcibly taken to the Hague tonight. This is not justice. This is oppression and persecution. This act shows the world that this government is willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and national dignity. God save the Philippines. Sara Z. Duterte, the Vice President of the Philippines. Yun nga, no? Totoo itong mga statement ng Vice President. Kasi hindi na nga tayo, hindi na saklaw ang ICC sa atin. Katunayan yan, kahit maging sa ibang mga bansa na inisyuhan din ng warrant of arrest, halimbawa itong si Vladimir Putin na presidente ng Russia, di ba, inisyuhan din nitong ICC. Pero may nagawa ba ang ICC? Hindi, kasi hindi nga nakikipag-coordinate yung presidente nila, yung government nila, kasi mayroon naman silang sariling batas. Totoo nga, nag-issue din ng warrant of arrest itong government sa Russia against sa ICC. Kasi bakit nakialam? At in like manner, the Israel president also, itong si Netanyahu, di ba, inisyuhan din ng warrant of arrest. Pero ganoon din ang ginawa ni Netanyahu. Hindi sumerinder, of course, nag-issue din sila ng warrant of arrest para dito sa ICC. So, kasi bakit makikialam ito? Alright? So, parang gusto lang kontrolin. Kumbaga, bakit? Ano bang pakialam nila? Halimbawa dito sa Pilipinas, bakit?
Ano ba tayo, mga musmos, mga batang walang utak? Hindi ba nag-function yung justice system, yung ano natin, batas Pilipinas? Di ba tayo makatayo sa sariling mga paa? Nakakahiya nga, di ba? Kung talagang may kaso si Pangulong Duterte, bakit hindi dito? Ang dami namang kulungan sa Pilipinas, correct? Bakit kailangan doon pa talaga na? Tapos ipahiya mong yung kababayan natin, yung as a Filipino citizen na lang. Kung nagawa nila sa Pangulo, how much more sa mga simpleng ordinaryong tao, di ba? Ngayon, hindi nila sinunod yung panawagan ng Iglesia ni Cristo. Tapos yung iba naman ay akusahan yung Iglesia ni Cristo na ano kayo, na halatado kayo na pro pro Duterte. Tapos ito namang mga pro Duterte, kung lumabas yung mga Muslim doon sa Cotabato City, ang dami, parang naman nila, parang china-challenge naman nila yung Iglesia ni Cristo. Mga Iglesia ni Cristo na, sabi nila, saan na kayo mga Iglesia ni Cristo? Diba? Yung iba, may nagawa ba yung rally ninyo? Ang totoo, very successful yung rally. Kasi isa din yun sa mga magiging model na talagang kaya palang gumawa ng ganun kalaki, milyon-milyon. Na sa maiksing panahon lang na preparation. At pangalawa is, yung Iglesia ni Cristo is talagang pro-peace siya. Kasi parang parang magulang. Halimbawa, ikaw may 2 anak. Pagpalagyan na natin bilang tao is, mayroon ka talagang favoritism. Dahil, halimbawa, itong anak mo is napakabait nito. Di ba? Ito is talagang loko-loko ang anak mo isa. Pero bilang magulang, ay hindi ka talaga mapapakita kung sino yung mo, favorite, kung sino yung inano mo, di ba? Sa akin lang palaga na hindi ito sa Iglesia ni Cristo. Kasi pwede naman gawin sa Iglesia ni Cristo yun, na pro Sara sila, talagang maglalagay sa banner. O pro BBM sila. Pero bakit sinusulong yung peaceful? Kasi iba yung awareness ng tagapamahalang pakalatan ng Iglesia ni Cristo kaysa doong mga fans club ng mga politician. Correct? Iba yung awareness, iba yung big picture na nakikita nila. Kaya nga nalagay sila dyan. Kasi kung ikaw yung pinakamatalino, dahil sa mga opinion mo, ikaw yung pinakamagaling, bakit andyan ka lang? Hindi ka namumuno sa, ipagpalagay natin, thousands, hundreds of thousands of people. Hamas mo kung milyon-milyon. Lalo na yung Iglesia ni Cristo kasi hindi lang isinalang-alang yung mga membro niya dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Correct? Pero, going back to the topic, the main topic, yun nga, ang ating administration is hindi nakinig sa panawagan. Kaya ito, nagka-dalit-silit siya, nagka-gulo-gulo na. Correct? So, ito meron ako ipapakita sa inyo. This is a quick, natin video. Ayan. Ito, nisyagit o BBM Bicolata. So, in Tagalog, sumigaw ng BBM. Binugbog siya kasi pro Duterte nga yung doon. Ano nga sila, mainit yung dugo nila. Parang, sila, malungkot. Tapos, mayroong siguro baka lang to, ng trip lang. Pero, nabugbog. Mapanood mo yan dyan sa, di ba? Nabugbog. Nakita niyo yan dyan sa screen. Di ba? At ito pa. Ayan. Ito naman, ang dami nagra-rides. Saan to? Ano naman to? Sa Samal Island. Di ba? Ang dami ang haba pa. So, hindi na natin tapusin yan. Alright. Basta yan, Samal yan. Alright. Next tayo Sample lang to sa ilang mga sites ba na biglaan. Ito naman sa Kidapawan City. Yan, ang dami. Sobrang daming nagmamahal pa rin sa former president. Correct? Tapos, yan, guluhin mo. Parang, gusto mo talagang mag-apoy yung mga tao sa Pilipinas. Lalo pang guguluhin mo yung Pilipinas, lalo lulugmok ang ating ekonomiya, maghirap ang Pilipino. Baka, kasi pa sa akin ang opinion, bakit ganun? Bakit gusto mo talagang guluhin ang Pilipinas? Para wala yung mga investors or magsilayasan yung mga investors natin? What? Walang ma-attracta ng mga foreign investors? What? Para maghirap yung Pilipino? What? Kung sa ganon, maghirap ang mga Pilipino, madaling bayaran. Oh, shit! Correct? Kasi hanggang ngayon, wala pa akong nakitang campaign rally sa iba't ibang bansa. Halimbawa, yung mga OFW natin, baka siguro hindi kayang bayaran ng mga ayuda doon. Am I correct? Kaya dito, pero makita natin, hindi naman tayo mabulag sa mga videos na talagang matamlay yung pangungumpanya dito sa mga administration compare dito.
ano lang tayo, real talk lang tayo, wala tayong, hindi ibig sabihin na kumampi tayo dito kina Duterte, pero makita mo talaga yung maalab, init ng pagtanggap, lalo na yung doon sa Mandawi, Cebu City. Diba? Approximately 100,000 yata yun. Hindi lang natin napanood sa mga mainstream media. Parang takot. Ano kung nalawas sa mga mainstream media ngayon? Ayun, saan pa to? O, ito naman. Davao City naman to. Vigo City. O, diba? So, ilang mga sites na to, no? Madalian na yung ano natin ngayon. Ayan, Idol Busing. Christian John Cuevas, no? Shout out dyan. Luzon naman to. Namimigay ng mga food packs. Ng mga ano to. Active to sa mga mga polis natin. Na mga magiting. Ayun, no? Dami yung namimigay pa sila. So, sa mga iba't ibang lugar yun. So, ganun, ginugulo ang Pilipinas ngayon. Dahil sa, for my own opinion lang, dahil sa irresponsible na action. Kaya ito, panoorin natin kung ano yung mensahe ng ating isa sa pinaka magiting, magaling at tunay na nagmamasakit sa taong bayan na walang bahid na korupsyon, walang iba, ang ating soon-to-be Senator Marcoleta. Nakakalungkot itong pangyayaring ito. Pangulong Duterte ay isa sa mga tinatakila ng Pilipino, isang mabuting presidente na nakagawa ng mabuti sa kanyang bansa, sa kanyang mamamayan. Yung kanyang pagdurog sa mga gumagamit ng droga ay isang pamamaraan ng isang presidente para isagawa niya, alam niya na makabubuti sa kanyang bansa. Meron ba tayong mga nakikita or nalalaman throughout the history na may isang presidente na nagpapasuko ng mahigit 1.4 million na mga drug addict? Di ba si PRRD lang? Tama itong sinabi ni Kong Marcoleta. Siya lamang ang makakapag-desisyon nun at siya lamang ang pwedeng gumawa nun sapagkat siya ang Pangulo ng bansa. Kung inaakala ng iba na yun ay mali, nasa sa kanila yun. Pero ang presidente ay malaya sa kanyang gagawin sapagkat siya nakakaalam ng kabutihan ng kanyang mamamayan. Ngayon, yung pagkakahuli sa kanya, hindi ko alam kung anong authority and under what authority it was done. Ang alam ko po, ang warrant of arrest ay hindi maaaring issue ng ICC sapagkat wala pa naman yatang ipinadalang complaint sa kanya na para sagutin ng Pangulo. Sa makatwid, kung walang warrant of arrest at sa ilalim lang ng red notice ng ICC o ng Interpol, medyo questionable, kaduda-duda yung paraan kung bakit. Correct, no? Kaduda-duda yung paraan. Parang isinuko, parang sa Bisaya, ihalad or inalay. O ito na yung alay namin, si PRRD. Walang justice process. Walang proseso dito sa Pilipinas, no? Kaya nakakalungkot. Pwede palang gawin yun. Ito. Ang dating Pangulo ng bansa ay kanilang takpin, hulihin. Hindi po mabuting patakaran ito at hindi ko rin nakikitang magandang senyales kung pag-uusapan ay yung inaasam nating pagkakaisa. Kanina po yung sinasabi ko, ang pagkakaisa ay napaka-importante. Kapag nagtalo-talo tayo, nag-iba-iba, nag-polarize ang ating bansa, yung ating pong iniisip na maraming bagay na ikabubuti ng bansa, lalong papalayo tayo doon. Correct, as what I've said earlier, na kung magkawatak-watak, hindi magkaisa talaga, is paano tayo makafocus doon sa dapat pang i-develop mga new knowledge, skills, kasi magulo ang paligid. Parang, di ba, way back yung World War, mayroon ka bang maisip ng mga matuklasan na bagong bagay? Wala. Kasi nga, puro lang kaguluhan. Puro lang problema sa, like today, mayroon tayo na political crisis. So, at ngayon, kung talagang totoong inuli siya, isa na naman pong senyales ng pag-aaway, ng divisyon, ng pagkakabahagi ng Pilipino. Nakakalungkot. Imbis na naghilom na sana yung sugat amongst Filipino na divided noon dahil yun nga, maraming milyon din yung tagasunod sa Marcoses, yung ama nila.
Tapos ayaw ipalibing nung nakaupo na yung mga yellow colors hanggang sa administration ni PRRD lang na ilibing. How many years bago na ilibing para maghilom yung sugat. Ngayon, hindi lang sugat, no? Gumawa naman ng malaking sinasadyang sugat na parang inoperahan tapos hindi ibinalik. Diba? So, magulo naman ang bansa. Okay. Kung hindi man nakakatakot ang kanilang ginawa. With the arrest of President Duterte, ano matingin mo na senaryo sa ating politika? Ang nakikita mo senaryo ay hindi magiging tahimik ang buhay politika ng ating bansa. Maaring ang mga kababayan natin na nagmamahal sa dating Pangulo ay malulungkot din. Baka nga hindi lang malungkot. Baka nga magkakaroon ng itatanim na galit sa kanilang sarili. Ito po yung hindi mabuti. Ang kapayapaan po ay isang napakalaking bagay para sa ikabubuti ng bansa. Kung ito po ay talagang nangyari at ginawa nila, alam ko po hindi ito pagmumula ng kapayapaan. Lalo lamang tayong gugulo bilang isang bansa. Sayang po yung ginagawa natin na sana ay masinop natin ang bansa. Ngunit itong mga ginagawa ito ay papalayo kaiba doon sa hinahangad namin na sana ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming natatakot congressman. Magagawa ng sa dating presidente. How much more sa mga mapapagkaroon? Ayun ang maaari nating isipin. Kung nagagawa nila sa isang naging Pangulo ng ating bansa na sa kanyang palagay ang ginawa niya ay yun ang inisip niyang makakabuti sa bansa. At dahil doon ay nakala nila na siya pa ay nagkasala sa kanyang mamamayan. Ito yung nakikita mong isang senaryo na pagmumulan lamang ng mas malaking pagdududa kung tayo po ay makakarating pa sa pagkakaisa. Kasi po, ang pamahalaan natin, alam naman ninyo, mula pa nang sila nangangampanya, kasama nila ako noon, ang palagi namin pinabandera ay pagkakaisa. Kaya nga yung team namin noon, kung naalala nyo, unity team. Sapagkat yun ang batayan, yun ang basihan. Walang bansa ang makikinabang sa ganansya ng development kapag tayo po ay magulo at tayo po ay Grabe. Hindi pa nga natin kalaban yung mga terrorist. Hindi pa nga natin kalaban yung mga drug lord. Hindi pa nga natin kalaban yung mga taga-ibang bansa. Dito pa nga lang sa Pilipinas, talagang nahihirapan na tayo. Mismo. Kasi bakit nahirapan? Kasi mismo kapwa, mga Pilipino na nag-aaway-awayan, di ba? Nag-aaway-away. So, how much more kung pagkatiwalaan pa tayo sa ibang bansa? Kung kayo mismo nagkagulo dyan. Kung kayo mismo sa pamilya na yan, magkagulo kayo, wala kayong credibility, how much more pagkatiwalaan ba kayo sa ibang mga big organization or companies or lalo na sa ibang bansa? So kaya mahirap to kung hindi masolusyonan kaagad. Ang solusyon ng dyan is babalik yung eroplano na pabiyahe na ng Netherlands. Sa mga realization ng mga political analyst, kapag kasi ang Pilipino masyadong masyadong entice into drama, halimbawa itong mga teleserye, na kung sino yung mga inaapi, ang doon kakampi yung Pilipino. Siya parang siya ang bida, di ba? Halimbawa, bakit sumikat si Leni Robredo? Of course, dahil sa namatay yung husband niya. Sa plane crash, di ba? Kaya ang sentimento ng tao pupunta sa kanya, tapos pinopromote, kaya sumikat si Leni. Ito namang si Corazon Aquino dahil pinatay yung husband niya. Si Ninoy Aquino, di ba? Kaya hanggang sa naging presidente nga siya, di ba? Ito naman, how much more si PRRD na sobrang famous during sa kanyang administration, yung trust rating niya 85%. Natapos na lang siya sa kanyang termino, di ba? Ang sentimento ng taong bayan nakafocus sa kanila. Kaya nanganganib yung administration, yung slate nila, yung nila. Ngayon, parang siguro yung mga nasa linya nila na mga candidates, parang nangamba din, no? Na baka madamay sila. At baka natatakot din na kahit may daladala silang mga ayuda,
Mayroon pa silang mga job fairs, di ba, mga ganyan. So, yung mga tao baka magsisigawan doon. Baka babaton pa sila ng mga kamatis. Kaya mas lalong, parang sa akin mas lalong tumibay at mas lalong yung mga tao, sabi nila, mas lalong mag-black voting papunta dito sa PDP Laban. On my own analyzation. Kasi, yun nga, parang drama kasi nangyayari na binugbog yung masyado yung bida. Kaya tuloy nakuha yung emotion ng mga Pilipino papunta dito sa PDP Laban. Kaya nako, yun ang delikado doon. Baka mag-straight vote yung mga Pilipino. Siyempre mayroon din yung doon sa kabila, pero mga ilang porsyento lang. Bago tayo magtatapos mga kabuhay, basahin muna natin muli ang isang letter from the Vice President. Ang sabi niya dito, pahayag, kung Filipino ka, hindi ka kailanman susunod sa mga dayuhan sa loob ng sarili mong bayan. We are not Filipino for nothing. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Grabe, no? Tama naman po ito kasi isa sa mga sinumpaang batas ng Presidente ng Pilipinas na ipagtanggol niya ang bawat individuals, lalo na sa foreign government kung magkaroon man ng kaso doon. Kaya nga nung 2 months ago, itong si Mary Jane Veloso ay napauwi dahil sa kaso na drugs na may carry siya na ilang kilo yun, nasa Indonesia ba yun. So kung yun ay talagang mayroon na talagang ebidensya na mayroon siyang drugs, ay tinutulungan ng presidente na makauwi dito sa Pilipinas, how much more itong si PRRD na talagang nag-serve ng maayos sa Pilipinas at 85% ang rating hanggang natapos ang kanyang terms. Grabe, no? Dapat ay hindi siya turn over doon sa foreign itong ICC. Kasi mayroon naman tayong batas na umiiral dito sa Pilipinas. So maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. At mayroon pa tayong mga pag-usapan natin na mga reaction videos at mga reaction patungkol dito sa politics din. So God bless everyone. Sana nasa mabuting kalagayan at sa kabila ng mga kaguluhan sa mundo ay focus pa rin tayo sa pag-develop ng ating gustong marating sa buhay. Of course, manalangin tayo. At maraming salamat sa lahat at God bless everyone. To God be the glory.